gobyerno natin ang nasasati, ang ilang maaasahan namin yung NCIP. Ano nga yun ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa. Nakuha na ng isang hiker noong Biyernes Santo ang pagharang nila ng ilang aita sa isang trail paakyat ng Mount Pinatubo. Sabi ng hiker dahil dito napilitang bumalik ang ilang 4x4 vehicle na sinakyan ng mga hiker. Ayon sa kapitan ng barangay sa Capas, Tarlac na may sakop sa bahagi ng trail, hindi na bago ang pangaharang ng mga aita. Dati na raw itong ginawa ng mga aita dahil gusto raw nilang mabigyan ng mas malaking parte sa kita sa turismo roon. Ang trail ay nagsisimula sa Capas, Tarlac at nagtatapos sa crater ng bulkan sa Botolan, Zambales. Tiniyak ng barangay captain na kakausapin nila ang leader ng mga katutubo. Pahirapan na ang pagsakay pabalik ng Metro Manila sa ilang bus terminal sa norte. At mula sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, bandang tanghali ng maranasan yung build-up o yung volume ng mga sasakyang papasok sa TPLEX pabalik ng Metro Manila. Karamihan sa mga sasakyan galing sa Baguio City at maging sa may Ilocos Region. Samantala, sa probinsya naman ng Pangasinan, dagsana yung mga pasahero sa mga bus terminal. Maaga nang dinagsa ng mga pasahero ang mga bus terminal sa Dagupan City ngayong Easter Sunday para di na mahirapang sumakay. Pamaynila ang karamihan matapos ang ilang araw na bakasyon. Mahirap pabalik, papuntang trabaho, kasi maraming pasayeros. Oo, sabay-sabay. Hanggang ngayon, wala pa pong bus na masakyan eh. Nagpaaga pa naman akong pumunta dito, baka sakaling makasakay din ng maaga. Ayon sa pamunuan ng mga bus terminal sa Dagupan City, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus na pamaynila. Hindi na ipinapatupad ang 30-minute trip interval. Agad ding umaalis sa mga bus kapag puno na. Meron ding ibang extra bus na lumalarga na kahit di pa puno. Nagsasakay na lang sila ng mga pasahero sa mga madaraan ng bayan. Hanggang mamayang gabi, inaasahan ang dagsapa ng mga pasahero. May mga motorist assistance center pa rin para umalalay sa mga motorista. Sa Baler, Aurora, ilang oras naghintay sa bus ang maraming pasahero na pa-Maynila at pa-Nueva Ecija. Karamihan din sa mga terminal na may biyaheng pa-Maynila, fully booked na. Ivan, sa mga oras nga na ito ay mas kumapal pa yung volume ng mga sasakyan na papasok sa may TPLEX, partikular dito nga sa aming kinaroroonan sa may Rosario, La Union. Actually, mas makapal yung volume ng mga sasakyan ngayon kumpara kaninang umaga at maging nung tanghali. At inaasahan daw na mas kakapal pa yung volume ng mga sasakyan hanggang bukas ng madaling araw. Ivana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kung meron pong last-minute shopping sa Baguio, meron ding last-minute side tripping sa mga lugar na patok sa mga turista. At inabangan din sa City of Pines ang pagdiriwang ng Easter sa Lubong. Nakatutok doon lahat, si Mav Gonzalez. Mav? Pia, maagang gumising yung mga nandito sa Baguio City para sa Easter sa Lubong kanina. Marami rin na mga nag-last-minute pasyal bago umuwi. 17 degrees Celsius kaninang alas 5 ng madaling araw sa Baguio City. Malamig ang simoy ng hangin sa Baguio Cathedral habang nag-aabang ang mga tao para sa Easter sa Lubong. Maaga, ito yung mga 4 para may pwesto. Tapos ma-feel yung ambience ng joy that soon God will rise. Gusto ko kasama yung family na nagsa-celebrate kami ng Thanksgiving. May hiwalay na prosesyon ang imahe ng Jesucristo at ng nakabelong Inang Maria. Nagsalubong sila sa Baguio Cathedral. May pagtatanghal ang ilang batang nakabihis anghel. Sa bukang liwayway, nagsimula ang misa. Bisita iglesia kami from Manawag to Vigan. Dito na kami nag-unabot ng salubong. Paggunita natin siya ng paghihirap ng Diyos. Lenten season po yun. Kaya ito na yung huling part. Risen na siya. The Lord has risen. Dahil huling araw na ng long weekend, sinulit na ng ilang turista sa Baguio ang pamamasyal tulad sa Dragon Treasure Castle. Ang akala po namin kakaunti ang tao kasi ang akala namin nasa beach, gano'n
Tsaka po kasi sa baba, mainit. Dito po kasi, malamig. Maraming backdrop worthy rito, gaya ng dragon eggs, mga tore at castle moat. Pwede ring sumakay sa kabayo. Maganda po siya in real life. Kahit po din sa TikTok, maganda din po siya. Iba pala din pag personal. So yun po. Ang ganda din kahit under construction pa siya, pero yung the rest dito sa baba, very Instagrammable po. Galing dito sa taas, may panoramic view ka ng Baguio dahil mataas na ito. At syempre, hindi kumpleto ang photo ops natin kapag walang mga hiniram na costume para kang may sariling kastilyo. Bukas ang Dragon Treasure Castle mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pia, halos wala ng traffic dito sa Baguio City. Maluwag na rin yung mga tourist attractions dahil marami na ngang umuwi. Yan ang latest. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Mav Gonzalez.